Sinabi ng Alternergy Holdings Corporation noong Lunes na nakatakdang makakuha ng 2 proyekto ng wind power sa lalawigan ng Quezon mula sa Cleantech Global Renewables Incorporated para sa isang hindi natukoy na halaga. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inihayag ng Alternergy Holdings Corporation Lunes na makakakuha ito ng isang interes sa 2 proyekto ng wind power sa lalawigan ng Quezon mula sa Cleantech Global Renewables Incorporated. Ang Tayabas North at Tayabas South Wind Energy Projects ay may pinagsamang kapasidad ng 246 megawatts. Sa isang pagsisiwalat sa Philippine Stock Exchange, sinabi ni Alternergy na ang Special Purpose Company, ang Cavite Passage Wind Power Corporation, ay makakakuha ng mga assets, permit, at mga kaugnay na kontrata para sa mga proyekto ng Tayabas. Kasama dito ang Tayabas North Wind Energy Project, na sakop ng Wind Energy Service Contract Number 2022-06-208, at ang Tayabas South Wind Energy Project, na sakop ng WESC Number 2021-10186. Ang proyekto ng Tayabas North, na may tinatayang kapasidad na hindi bababa sa 96 megawatts, ay isang kwalipikadong pagbid sa ika-4 na Green Energy Auction, held by the Department of Energy on September 2, ito ay kasama sa paunang listahan ng mga tinanggap na bid na inilabas noong September 5 at inaasahang makumpleto ng 2028. Ang 150 megawatts Tayabas South Project ay binuo ng sabay-sabay sa proyekto ng Tayabas North, ngunit ang petsa ng pagkumpleto ay naghihintay ng isang kasunduan sa offtake. Nabanggit niya na ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon, na pinangunahan ni Gobernador Dr. Helen Tan, ay naging aktibo sa pag-akit ng mga nababago na pamumuhunan ng energy. Ang pagkuha ng mga wind project ng Tayabas ay bahagi ng pipeline ng proyekto ng Alternergy na lampas sa una nitong 500 megawatts. Sabi ni Alternergy President Jerry Magbanua, "Kami ay nasa sabik na bumuo ng aming pangalawang wind project sa lalawigan ng Quezon matapos ang aming 64 megawatts Alabat Wind Project ay nakumpleto sa unang bahagi ng 2026. Ang Alabat Wind Power Corporation, AWPC, isang unit ng Alternergy Holdings Corporation, ay nakakuha ng green lights mula sa Energy Regulatory Commission, ERC, to inject electricity mula sa 64 megawatt Alabat Wind Project sa Luzon Grid sa pamamagitan ng isang transmission facility. Sa isang paglabas, sinabi ni Alternergy na inaprubahan ng ERC ang aplikasyon ng AWPC upang mabuo at pagmamay-ari ng isang dedikadong pasilidad ng paghahatid ng point-to-point upang i-connecta ang wind farm sa grid. Ang pasilidad na 1.8 billion pesos ay nagsasangkot ng pag-install ng isang substation sa site ng wind farm at isang 37 kilometrong paghahatid ng sistema mula sa Barangay Villanorte sa Alabat kay Barangay Hondagua sa Lopez, Quezon. Pagkatapos ay may ugnay ito sa umiiral na 69 na kilovolt Gumakat-Tagkawayan Lopez na linya ng paghahatid ng National Grid Corporation of the Philippines sa Lopez, Quezon, sa pamamagitan ng isang switch station. Sa pag-aproba na ito, muling pinatunayan ng AWPC ang aming layunin na itaguyod ang pangangasiwa sa kapaligiran sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya at pagsuporta sa aming mga pamayanan ng host habang tinitiyak ang isang maasahang at mahusay na supply ng enerhiya sa grid, sabi ni Pangulong AWPC na si Jerry P. Magbanua. Noong Abril, kinuha ni Alternergy ang unang 8 megawatt na wind turbines na itinayo ng Envision Energy, bahagi ng 8 turbines na may hatid para sa wind project.
Ang kumpanya ay nakakuha ng 5.3 billion pesos sa financing mula sa Rizal Commercial Banking Corporation upang bahagyang pondohan ang pagtatayo ng proyekto. Ang Alabat Wind Farm ay isa sa 5 nababago na mga proyekto ng enerhiya sa ilalim ng konstruksyon sa pamamagitan ng Alternergy bilang bahagi ng layunin nito na maabot ang isang 500 megawatts na target na kapasidad ng 2026. Samantala, tukoy na ng Department of Energy DOE ang mga lugar sa Pilipinas na posibleng pagtayuan ng mga nuclear energy facility sa mga susunod na taon. Sinabi ng Energy Undersecretary na si Sharon Garin na sinuring ng ahensya ang ilang mga lugar sa Bulacan, Batangas, Masbate, at Palawan. Ang ilang mga lokasyon sa lalawigan ng Bataan ay bibisitahin din upang suriin kung maaari nilang mapaunlakan ang mga planta ng kuryente gamit ang nuclear technology. Ayon sa kanya, ang siting team ng DOE ay nakatingin din sa katimugang bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi, dahil hindi ito nakalantad sa mga banta ng tsunami. Marami sa kanila ang kwalipikado, sinabi niya sa mga reporter kamakailan, citing metrics such as distance from fault lines. Nais ng gobyerno na magkaroon ng unang mga nuclear power plant ng bansa at tumatakbo ng 2032, na may paunang kapasidad na 1,200 megawatts. Ang tanging planta ng nuclear power ng Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa lalawigan ng Bataan sa Pilipinas, sa paligid ng 40 milya, 64 na kilometro, mula sa Cabecera, Maynila. Tinayo noong 1970s, ang pasilidad ng Bataan, gayunpaman, hindi ito pinatatakbo pagkatapos makumplito ang konstruksyon noong 1986 dahil sa mga paratang ng katiwalian at mga isyu sa kaligtasan. Sinabi ni Garin na ang DOE ay nananatiling tiwala na ang layunin ng na ito ay makamit habang ang bansa ay gumagawa ng headway sa bahagi ng paghahanda. Noong December, inilunsad ng International Atomic Energy Agency ang isa pang pagtatasa ng kapasidad ng Pilipinas na yakapin ang teknolohiya upang mapalakas ang supply ng kuryente, kung saan nabanggit nito ang kilalang pag-unlad.